So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's topic, ayan, i-review na natin or i-full review natin ang isa sa napakamura ngayon na smartphone. Sale na sale, which is the Samsung Galaxy A17 LTE. Ito na kayang perfect na LTE smartphone para sa'yo. Tara, check natin. So this is a Samsung Galaxy A17 LTE. So ito ay isa sa napakamura na smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayon sa online. At syempre, when it comes dito sa smartphone na to, ito po yung successor sa very famous din na Samsung Galaxy A16 LTE. Pero yun nga nakakatuwa na yung A16 LTE is available pa rin siya still sa online dito sa Samsung official stores. I don't know kung sa mga physical stores is available pa rin ng A16, pero ito na kasi ang bago ngayong addition, which is the A17 LTE. So the sad part lang when it comes sa A16 and A17 is wala silang ganun pinagkaiba, at kumbaga sobrang mura ng A16 LTE, kaya yun yung mga ibang chino-choice sa mga ibang consumers natin. Pero yun nga, when it comes sa A17 LTE, mura na siya. Ang SRP nito is around 10,000 pesos for the 4GB 128, pero sa online, dito sa ating view products, ito pag clinic nyo itong view products natin, mura at baksak presyo lang dyan ng A17 LTE. Usually, pwede nyo ito makuha ng around 7,000 to 8,000 pesos. So, ang laki ng discount. Bukod dyan sa ating discount doon sa shop, meron pa tayong additional discount dito sa ating voucher. So, additional discount yung voucher natin na up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha dito sa A17 LTE. So, super mura mga ka-J-Vlog. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kung interested kayo dito, i-click nyo na itong view products natin. Bagsak presyo lang to. So, dito sa ating full reviews, bibigay ko sa inyo yung yung final thoughts ko while using this smartphone ngayong year-end 2025. So, yun mga ka-J-Vlog, next naman gusto kong i-share sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa A17 LTE at syempre yung mga cons din. So, pros and cons dito sa A17 LTE at kung bakit maganda rin naman siya consider bilhin ngayong 2025. Unang-unang napaganda smartphone na to is wala na iba kundi yung kanyang AMOLED display. Super AMOLED display. Itong A17 LTE mga ka-J-Vlog. Napaganda. Ito ay isa sa pinakamalaking advantage ng smartphone na to, which is yung kanyang display. Kumbaga, ito yung reason kung bakit kinip ko rin yung A16 LTE ko, dahil sobrang ganda manood, sobrang ganda maglaro, especially sa COC, talagang boy na boy yung colors and Mobile Legends. At ito yung advantage niya sa mga competitors niya ngayon, which is yung Super AMOLED. Kasi usually, di ba yung mga ibang high entry is AMOLED display or OLED. Ito kasi is Super AMOLED display. Kumbaga, mas upgraded po yung display na mo offer ng Samsung Galaxy A17 LTE. Pero the con dito is ito. Ayan na. Nangingibabaw na yung con niya, which is yung notch display ng smartphone na to. So, I think, akala ko nga nun, mag-upgrade na sila dun sa punch hole dito sa notch. Akala ko nga mag-upgrade na yung notch ng A16 sa punch hole, pero hindi po. Notch display pa rin ng A17 LTE, which is nakakalungkot lang, pero bumawi nga sila sa ibang part ng smartphone na to, which is Super AMOLED display. 90Hz, I think hindi rin siya bagay for its price, usually kasi 120Hz. Pero yun nga, ulitin ko, bawin-bawi sila sa display quality nito. Napakaganda, Super AMOLED. And when it comes sa nit of brightness niya, maliwanag din naman, not too bright, not too low. So parang nasa average level yung brightness level nitong A17 LTE. So isang magandang part dito is yung overall display quality, superb. Pag-usapang chipset, ito rin yung nakakalungkot na part dito kasi wala pong any upgrade from its predecessor. So G99 same na same sa A16 LTE, kayo iba mas chino-choice or mas pini-prefer ang A16 LTE compare sa A17 LTE dahil parehong-pareho lang naman sila ng chipset or performance, even the RAM at ROM, parehong-pareho lang. Pero when comparing sa mga ibang smartphone or mga ibang brands, a G99 is okay pa naman for its price. Pero mga iba na 4G for its price, minsan nag-o-offer na ng G200, G100. I think yung G99, G100, and G200 wala naman sobrang ganong pinagkaiba ng mga performances. Kaya G99 for me, it's okay pa naman for its price. Ngayon, pag nakuha mo ng 7K, pero pag 10K, parang hindi.
Kasi yun nga, kaya yung iba dati hindi pinansin ng A16 LTE kasi ang baba ng RAM, ang baba ng storage, hindi rin perfect yung chipset niya for its price. Ngayon, ang A16 LTE usually pwede mo kuha ng 4 to 5,000 pesos. All goods na all goods or super sulit. Pero ito, 7K, medyo okay na. Pero pinaka down part lang dito is yung RAM. Yun lang isang con dito, yung RAM niya is 4GB of RAM lang. Napakaliit. Lalo-lalo na for its price segment. Usually 4GB of RAM pwede na natin makuha yung for 3 to 4,000 pesos per not 7,000 pesos. Kasi 7,000 at least minimum is 6GB of RAM na. Yun lang naman ang nakakalungkot na part dito. Pero na-try ko na to sa laro and okay naman ang performance sa even Genshin Impact ay nakakalaro naman tayo sa A17 LTE. Kaya no worries mga ka-J-Vlog. Performance wise when it comes sa gaming, okay naman siya. Pero wag niyo masyadong sagarin or wag niyo masyadong sagarin yung expectation niyo na ay sobrang kaya niya kasi mababa lang po ang RAM nito. Pero yung performance ng chipset niya is all goods, hindi naman po mabagal. Next yung design. So siyempre sa design ang pinagkaiba niya when it comes sa A16 LTE. So sa A17 ayan na ang kanyang camera. So triple rear camera setup siya. Pero when it comes sa camera niya is parang nagaya niya na yung mga A17 ay yung mga A56, A36, diba? Usually ganito na yung kanilang camera module. Yan lang yung pinagkaiba ng A16 at A17 LTE when it comes sa hardware or sa design, yung camera module nila. Pero when it comes sa specs ng camera, parehong-pareho rin. 50 megapixel, merong ultra-wide at macro lens, and even the front-facing camera is parehong-pareho din na performance. So, all goods din naman. Maganda naman yung camera quality. And mamaya magpapakita ko ng mga photo samples and video samples ng A17 LTE para sa inyo. Yun nga, ang isang advantage ng smartphone na to sa mga ibang competitors niya is etong smartphone na to is merong kumpleto recados when it comes sa camera kasi meron siyang ultra-wide at macro lens na hindi natin gaano nakikita for its price segment ngayon. Na yun yung, I think, na nakukulangan na tayo sa mga entry level na sinasabi lang dual, triple, pero in reality, isa lang or useless yung mga camera nila na pangatlo or pangalawa na parang ginagawa na lang nilang marketing getup. Pero dito sa A17 LTE, hindi po ganyan ang case dahil lahat po ng camera na ito ay nagagamit natin. Battery, all goods, malaki, 5,000 mAh at magaan din naman ang A17 LTE. So, yun nga, maganda rin dito yung software optimization yung software optimization niya when it comes sa battery. So, meron siyang device usage pattern. Kumbaga, pinag-aaralan niya yung paggamit niya sa smartphone, especially when it comes sa pattern ng paggamit niya sa battery. So, gumagawa siya ng way para makatipid at very helpful yan sa ating mga consumers while using yung mga smartphone natin. At matagal din ang battery in fairness sa itong smartphone na to. Again, charging rate is fast charging naman siya. Meron siyang 25 watt fast charging rate. Pero the sad part is of course wala tong charger out of the box. Wala siyang included na charger. Na yun lang naman ang nakakalungkot sa mga Samsung smartphones today. And even sa mga sobrang mura nila, wala pong charger out of the box. Pero again, when it comes sa charger, no worries. Meron tayong offer na mga murang charger. Lalagay ko dito sa ating view products. Yung mga murang charger like Anker, Ugreen, and Romos na wala pang 500 pesos makakabili na kayo. Kasi pag bibili kayo ng mga original na charger ng Samsung, 1,000 plus. Sobrang mahal. Kaya dyan na lang kayo sa mga third-party original charging brick natin ay bibigay dyan. So, fast charging rate is 25 watts for its price again. Medyo skeptical kasi usually dapat ang price sa 10,000 pesos, 33 watts, 45 watts, diba? Pero 25 watts, yes, fast charging naman yan for a 5,000 mAh battery capacity. Pero syempre, makukulangan tayo, lalo na for its price. Malay natin, next year, sobrang binagsak pa ang presyo na A17 LTE. Abangan nyo na lang. Yan ang isang magiging magandang part at abangan natin yan, mga ka-J-Vlog. And next is, of course, yung software. Kung naghanap kayo ng smartphone longevity wise, ito na po ang magandang i-recommend sa inyo dahil napaganda na itong gamitin pang matagalan dahil sa kanyang software update. Usually, ang ino-offer ng Samsung is 5 years, 4 to 5 years of software update. Siguro mga Android 19 or Android 20, pwede pang ma-update itong smartphone na to. Ganyan ka-promise si Samsung when it comes sa kanilang software. At biruin mo 5 taon magagamit nyo pa, is all goods po yan. Pero syempre, habang tumatagal, ang hindi nagiging future-proof dito is yung RAM niya. Yun nga lang,
longevity sa software is yes, given, pero yung RAM mo napakakonti. Yan yung magiging downside niyan pag 5 taon ginagamit nyo at yung 4GB na is not enough. Kasi 4GB ngayon is parang yan ay at least minimum na pwede na natin magamit. Pero 5 years siguro hindi na eh. Baka nga 8GB na at least ang RAM na minimum na natin in 5 years time. Kaya let's see kung makikita natin kung gaano ka-solid ang software optimization ng Samsung. So, yan mga ka-J-Vlog. So far, ang ating... mga ka-J-Vlog yung pros and cons so far for me ng Samsung Galaxy A17 LTE. Walang gaano pinagkaiba sa A16 LTE na available pa rin sa online. Pero I don't know kung available pa siya sa official stores. Pero napakaganda rin netong smartphone na to when comparing sa mga ibang brands. Ang dami niya rin mga magandang specs na mo-offer na wala sa mga ibang brands. Like, syempre, yung kanyang display at yung longevity ng software. So, hopefully, nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili netong Samsung Galaxy A17 LTE. So ayan, next explore natin yung design at build quality nitong Samsung Galaxy A17 LTE. As you can see, when it comes sa kanyang build quality, very identical din naman sa Samsung Galaxy A16 LTE. So naiba lang talaga dito yung camera module. Compared to sa A16 kasi is, di ba, magkakaiwala yung camera. Dito pinag-isa na nila na nagre-resemblance to sa sa A56, di ba, sa A36. So ganito na yung design nila. Very minimalist pero okay naman yung pagka-sleek or yung ergonomics na itong smartphone na to. Lalo-lalo na yung uka na yan na napaganda pag naglalaro kayo, mas comfortable. And when it comes to slimness, yes, manipis din naman kahit paano si A17 LTE at magaan din naman siya for 5,000 mAh battery capacity. Polycarbonate back, so color black ito, so medyo pro siya sa mga fingerprints models. At ang nakakalungkot na part dito sa A17 is wala po itong any case out of the box. So wala siyang case, wala siyang screen protector, so kumbaga walang protection. Kaya bilan nyo to agad-agad para ma-protectionan siya. So sa right side, nandito ang ating power button and yung volume rocker. At yun nga sa likod niya yung kanyang triple rear camera system. Sa taas naman meron tayong microphone. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is yung microphone, Type-C port at speaker grills. So yun nga, as you can see, wala siyang free installed na screen protector out of the box. Pero bubungad sa atin is yung napakagandang display ng A17 LTE, yung kanyang Super AMOLED display 6.7 at 9Hz screen refresh rate. Ito lang talaga major disadvantage nito ay sa 8 nung akala ko mawawala na to sa A17 kasi sa A16 iyan talaga yung nakakalungkot, pero inadapt nila yung notch display na tingnan naman ang laki para tuloy may uka dito or may tulo dyan sa gitna na again sinasabi ko sa mga ibang video ko, kung wala namang any cost, kumplituin yung bilog na yan, sana kumplituin na lang, mas better tignan. Pero bumawi naman si Samsung when it comes sa kanyang display quality dahil Super AMOLED. Ito ay isang napakalaking advantage na itong smartphone na to sa mga competitors niya. So let's explore yung design. So, let's explore yung camera app ni A17 LTE. So, ayan, nandito tayo sa photo mode. Ayan, meron tayo ditong sa main camera niya. So, meron siyang ultra wide camera at 0.5 ba yan. Mas wider pa yan sa mga ibang smartphone na Androids. So, meron tayong 1x, 2x, 4x, 10x. At yun, 10 times digital zoom lang siya. And meron tayong mga modes dito like the 12 megapixel mode, flash,
Ayan, meron tayong 50 megapixel mode. Tapos, ito yung mga iba't ibang settings niya. Settings. Ayan, meron tayong activation for the watermark. At marami pang iba dyan. Tapos, meron din siyang portrait mode for background blur, which is nice. And meron tayong fun mode. Okay? Sa video naman, ang pinaka-max na resolution niya sa video is Full HD 1080p up to 30 FPS. Yun lang naman nakakalungkot dyan. 0.5 is 1080p rin. Okay. Tapos sa more naman, meron tayong Pro mode, Panorama, Food mode, Night, Macro, Slow motion at Hyperlapse. At sa front-facing camera, ayan. Video max is Full HD 1080p rin. At meron tayo dito sa photo mode. Syempre, meron siya mga konting tweak lang when it comes sa front-facing camera niya para mag-ultra wide siya ng konti. Ayan, no. Portrait mode for background blur, napaka-importante. At meron tayong beautifications dito sa taas. Ayan, smoothness 8. O, diba? Malaking tulong din yan. So, ilan naman mga ka-J-Vlog ang camera app ni A17 LTE. Very, very simple lang. So, next speaker test tayo dito sa A17 LTE. So, yun nga, meron siyang single speaker lang dito sa baba. So, start tayo. Welcome ulit sa panibagong video. And for today's content, ayan, mag-unbox tayo ng isang mega price drop na tablet ngayon, which is a Samsung Galaxy Tab A9 Plus. So, tara, check natin. Ayan, single speaker lang siya. Tinakpan mo, ano mo talaga, mahina. Malamang, tinakpan mo. Pero in fairness, malakas speaker niya for a single speaker. So yun na mga ka-J-Vlog, ang Samsung Galaxy Tab A9 So in fairness sa speaker na itong A17, kahit na single siya, na malakas siya at hindi siya tunog lata. So okay na okay din yung base quality niya in fairness for a single speaker. So biometrics test tayo dito sa Samsung Galaxy A17 LTE. So first, try natin yung kanyang fingerprint scanner. So start tayo. So, pagdating sa kanyang fingerprint scanner, hindi siya ganun kabilis, pero na-scan naman. Next is face unlock. Face unlock, it takes a few seconds din para mag-scan. And mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lord, sulit po bang i-purchase itong Samsung Galaxy A17 LTE ngayon 2025? The quick answer dyan, depende kung magkano nyo nakuha. Siyempre, pag bibili nyo to sa mall 10,000, it's a big no-no. Mataas masyado yung price niya for its price. Pero dito sa ating view product, sa online official store, again, official store po ito ni Samsung dito sa online. Mura lang nila ino-offer ang Samsung Galaxy A17 LTE. Hindi lang yan, bukod doon sa sale price nila sa online, meron pa kayong additional discount mula dito sa ating YouTube. Dahil nanood kayo, dahil dito kayo order sa ating video, additional up to 1,000 pesos discount ang pwede nyo makuha. Pag click nyo yan, magge-generate na po agad yung voucher para sa inyo, madi-discount niya. So, ganyan kamura na lang A17 LTE. Yes, okay na okay siya pag nakuha nyo ng 7,000 pesos. Unang-una maganda dito ay Super AMOLED and yung kanyang software optimization. Yung RAM lang naman ang pinaka magiging deal breaker ng mga ibang consumers. Pero based on my experience, hindi naman siya mabagal. At pag naglalaro ko sa 4GB of RAM, make sure ko na lahat ng applications ay hindi po nakarun sa background para lahat ng performance or lahat ng RAM ibubuhos niya dun sa laro. Okay naman, namamanage naman, pero again, ulitin ko, hindi siya perfect fit for its price, yung 4GB of RAM. Pero kung meron namang way para magawa ng paraan at makuha nyo ng napagandang deal ang A17 LTE, okay rin naman siya kahit papaano. So, kung interested kayo dito, click nyo na tong view products natin. Mura at bagsak presyo lang dyan. Itong Samsung Galaxy A17 LTE.